Hi guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa ating portion ng ating egg room at ina-assess natin kung gaano pa kadami yung natitira nating mga itlog. Dahil ngayon guys ay meron tayong pag-uusapan na kung saan ay isa itong issue sa egg industry ngayon. Bakit sobrang baba ng presyo ng mga itlog? So sa aking experience guys, in my almost 11 years sa egg industry, ay ngayon lang talaga ako naka-experience na ganitong sobrang baba ng presyo ng itlog. Naghihirap tayo ngayon dahil medyo mataas na din ating feeds, ang mga vitamins, mga supplements na binibigay natin sa ating mga manok, at yung operational expenses ng ating poultry ay medyo mataas na din dahil sa inflation. Yung trend talaga ng price increase at decrease ng itlog ay regularly meron niyang 3 to 4 years na good, which is mataas ang presyo ng mga itlog. And then after that, 1 year na babagsak ang presyo ng mga itlog. Pero hindi to the point na masyadong mababa yung presyo ng itlog na kung saan below na sa cost ng ating mga itlog. At nakakalungkot guys dahil meron tayong mga kakilalang poultry, small and large scale na mga poultry sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na kung saan ay nagtatapon na sila ng kanilang mga nang-harvest na itlog. So, imagine guys, magkano yung loss ng isang egg farmer kapag nagtapo na siya ng mga itlog. Yung ginagawa ng iba ay binababaan talaga nila yung kanilang presyo para hindi lang sila abutan ng pagkasira ng mga itlog. So ngayon guys, alamin natin kung ano yung mga factors na nakakontribute sa pagbaba ng presyo ng mga itlog. Unang-una guys, kung maaalala natin, nung pag-start ng pandemic ay nagkaroon ng lockdown. Yung iba't ibang probinsya ng ating lugar ay nagkaroon ng paghihigpit na kung saan ito ay nakapadrive ng pag-shoot up ng presyo ng itlog. So dito sa amin sa Masbate, nagkaroon ng nasa 300 to 350 yung tray ng large. So, masyado mataas yung presyo ng itlog. During those times, siguro nakita ng mga negosyante, nakita ng mga potential investors na maganda yung kitaan sa itlog. So, hindi din makarelease ng mga RTL that time kasi yung mga parent stocks ng mga sisiw ay hindi makapasok sa Pilipinas. So, mataas talaga ang demand ng itlog dahil low ang supply ng sisiw, low ang supply ng RTL, and then mataas ang demand dahil isa ito sa pinakamurang pagkain na kung saan nandun na ang lahat ng nutrisyon. Doon nagsimula yung pagkaroon ng interest ng mag-invest sa layer poultry business. So after that, nung nagluwag-luwag yung lockdown, ay kumuha ng maraming parent stock, ng maraming sisiw na pinapalaki na dito sa Pilipinas para maging RTL. Ang mga malalaking hatcheries, ang mga malalaking DOP suppliers, and nagkaroon ng mataas na supply ng sisiw at saka ng RTL. After that, unti-unting bumabagsak na yung presyo ng itlog. So, another factor guys na naka-apekto ay ang ASF o yung African Swine Fever. Ito yung sakit sa baboy. During those times, nakita ng mga nag-aalaga ng baboy na medyo lugi sila ngayon. Maraming baboy ang kinaka-all out sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Luzon at Mindanao. Ngayon, nakita ng mga owner ng piggery na mas maganda mag-invest sa layer poultry business dahil nga sa nakita nilang magandang presyo ng itlog. So imagine guys, yung mga piggery na malalaki ay kinonvert nila into layer poultry farming. So nag-i-in-house sila ng libu-libong mga RTL, nagpapalaki sila ng mga libu-libong sisiw para pumasok sa egg industry. So another factor guys, so yung schools nagsara, maraming hotels ang nagsara. Di ba nga dati yung pinag-uusapan natin kapag pasukan ay medyo tumataas yung presyo ng itlog dahil siyempre sa mga estudyante, ito yung pangmadali ang pagkain at saka ito din yung palaging binabaon nila dahil hindi siya maselan i-prepare, mabilis lang siyang i-prepare. Yung mga offices din ay nagsara na kung saan ito yung pangunahing pagkain, inihahanda nila sa kanilang breakfast. And then yung mga hotels talaga guys na kung saan nagsara din dahil walang mga tourist na pumupunta. Imagine guys, yung mga hotels ay yung suki natin sa mga tapsilog. So anything na i-combine nila sa itlog. So guys, malaki talaga yung demand na nawala sa egg industry dahil sa pandemic. Maraming mga problema at mga factors talaga na nag-combine para mapababa masyado presyo ng ating mga itlog. So sa next video natin ay pag-uusapan natin kung paano tayo makasurvive sa pagbagsak ng presyo ng ating mga itlog. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan na naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!